Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lorenzo. Taong 1969, Misamis Oriental. Isa si Lorenzo na nangarap na magkapamilya, magkaroon ng asawa at mga anak. Kaso nga lang matapos ilabas ang panganay, hindi na naisip na sundan sa kadahilanang natatakot na maulit ang kondisyon na kung tawagin ng komadrona ay kambal ahas. Ipinanganak ang bata na may nakapalupot na maliit na ahas sa kanang kamay. Dalawa ang mga ito. Ayon sa komadrona, hindi ito karamdaman. Sadyang kapalaran lang ng bata. Si Cecilia ang asawa. Matagal bago natanggap. Hindi naman dumidikit sa lahat ng oras ang dalawang ahas. Humihiwalay pero hindi lumalayo. Minsan lumalambitin sa kortina, sa mga gamit, kung saan matatanaw ang sanggol. Nang tumungtong sa edad na 3 gulang, dumadalaw na lamang sa tahanan ang dalawang ahas. Kung minsan natatagpuan ang bata na nasa kakahuyan, nakatingala kung saan naroon ang nilalang. Wala pa ring pinagbago, kulay puti ang kulay ng ahas. Nagtataka rin na mag-asawa dahil tuwang-tuwa ang anak nila kahit wala namang ginagawa ang ahas. Para bang nag-uusap ang dalawa, para bang nagkakausap sila, na tanging sila lang din ang nagkakaintindihan. Minabuting tiisin hanggang lumipas ang taon. Dalaga na si Amelia. Akala ni Lorenzo, tuluyang naputol ang ugnayan ng anak sa ahas dahil wala na itong paramdam sa mahabang panahon. Kaso biglang nabalitaan sa mga kaklase ang ginawa ni Amelia. Suki ng panunukso ang anak. Matalino, may itsura, at talagang kakainggitan. Ang mga kaklase panay hanap ng mali sa kanya. Nung una tinitiis lang ni Amelia, pero habang tumatagal sumusobra. Kaya naman hindi maiwasang magkwento sa kagubatan. Yun pala, nakikinig ng palihim ang kambal ahas. Ang naganap, ang mga kaklaseng nanunukso ay tinuklaw. Sinasabing aksidente dahil ang daan patungong eskwela ay nasa kalagitnaan ng gubat. Kaso nga lang, may isa na nakakitang si Amelia mismo ang tumawag sa nilalang. Hindi inako ng anak dahil aniya walang katuturan, pero para kay Lorenzo ay posible. Amelia, umaming ka nga. Nagkikita pa ba kayo ng kambalaas mo? Sinabi ko na sa'yo na kapag nagparamdam uli, huwag mo nang pansinin. Itaboy mo. Marami nang nangyari. Nagkanda, malas-malas na nga yung buhay natin. Nasisante ako sa trabaho, tapos natanggal pa sa paglalabada ang nanay mo. Tapos ngayon ito mababalitaan ko, tignan mo. Iilan sa kaklase mong binawian ng buhay dahil natuklaw ng ahas. Wika ng tatay na si Lorenzo. Bakit po ba ako sinisisi nyo? Kasalanan ko po ba yun? Hindi ko naman po hawak yung buhay nila. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanila. Huwag mo kong pagtasa ng boses. Anak lang kita, Amelia. Sinasabi ko sa'yo, kapag napatunayan na kambalaas mo may kagagawa ng pambibiktima, pati ikaw damay sa parusa ko. Aba! Bumalik ka dito! Kinakausap pa kita, Amelia! Napabuntong hininga na lamang si Lorenzo ng pagsarahan ng pintuan. Sakto ding dumating ang asawa, nakakagaling lamang sa paghahanap ng bagong mapapasukan. Laurencia, ano bang nangyari? Dinig ko sa labas ang sigawan niya. Na paano ba si Amelia? Tanong ni Cecilia. Kausapin mo ang anak mo, Cecilia. Lumalaking bastos. Narinig mo naman kung paano niya ako sagutin, hindi ba? Pakiusapan mong lumayo sa kambal ahas dahil maraming mapapahamak. Yung mga kaklase niya namatay dahil sa tuklaw. Siya ang may gawa nun.
Manahimik ka, Lorenzo. Sinasabi mo bang mamamatay tao si Amelia? Maghulos dili ka sa pananalita. Anak natin ang pinag-uusapan dito. Anak mo. Paano mo nasabing kambal ahas ni Amelia ang tumuklaw sa mga yon? May pruweba ka ba? Meron yung kaklase niya. Nakita siyang tinawag ang ahas. Yun lang. Yun lang ang batayan mo, Lorenzo. Dahil sinabi na ganyan, maniniwala ka kagad. Ganyan ka ba sa anak mo? Mas paniniwala ng ibang tao kaysa sa kanya. Nati ko mambibig. Hindi magawang sumagot pa sa asawa. Napag-isip-isip na tama ito. Kaso nga lang hindi na tungkol sa kung sino ang kakampiyan dahil may buhay na nadamay. Sa mahinahong paraan, kinausap muli si Cecilia. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko lang napigilan. Hindi naman magsasabi ng gano'n ang kaklase ni Amelia kung wala siyang nakita eh. At isa pa, malinaw ang pagbanggit ng batang yon. Ahas na kulay puti ang tumuklaw. Hindi din ito kabaan o kalakihan. Hindi ba yun naman ang eksaktong deskripsyon ng kambal ahas ng anak natin? Lorenzo, wag mo sabihing anak natin kung hindi ka naniniwala kay Amelia. Sa salita mo, mas matimbang pa rin ang sinasabi ng iba. Bakit hindi si Amelia ang paniwalaan mo? Mahirap bang gawin yon sa sarili mong anak? Ang punto ko dito, may posibilidad na si Amelia nga ang nasa likod nito. Nagtungo ako sa eskwelahan kanina para magtanong. Ang sabi ng mga bata, ang mga yumao ay silang minsang nanukso kay Amelia. Napapasobra na nga daw eh. Paano kung sandaling nasagad ang anak natin? Doon sa kambal ahas nagsumbong. Tapos itong nilalang kagad nagpadalos-dalos ng kilos. Pwede naman yun, hindi ba? Hindi, Lorenzo. Hindi. Kung yan ang paniniwalaan mo, bahala ka. Total para sa'yo, mas matimbang ang salita ng ibang tao. Napabuntong hininga na lamang si Lorenzo. Tinalikuran siya ng asawa. Pabalibag na sinarado ang kwarto. Palipat-lipat ang tingin sa mga silid. Sa kabila ay silid ng asawa niya at ang isa naman ay sanak. Ay nako, talagang ang mag-ina kayo. Kinabukasan siya ang nagatid kay Amelia sa eskwela. Kapansin-pansin ang pagtitinginan ng mga estudyante. Ang anak naman niya ay taas noong nagmarcha patungo sa silid. Sumakto ang dating dahil naroon na ang guro. Pinatawag muna saglit at kinausap. Lorenzo, pasensya ka na kung may istorbo kong oras mo ha. Siguro naman, alam mo ang balita tungkol sa mga nangyari dito. May iilang katanungan lang sana ako tungkol kay Amelia. May kaklase niyang nakapagsabi sa akin na may ginawa ang anak mo bago ang insidente. Hindi mapalagay sa kinauupuan si Lorenzo. Sa pananalita pa lang ng guro, buhay na ang pagiging kabado. Ano naman po ang ginawa ni Amelia? Ang sabi ng estudyante, may kinakausap sa gubat ang anak mo. Pagkatapos may lumapit na puting ahas. Kumaripas ng takbo'y nakakita dahil sa takot. Pero nakita rin niya yung nilalang na tumuklaw sa mga bata. Kaparehong ahas eh. Itatanong ko lang, may alaga ba kayong ganun sa inyo? Walang matinong tao na makikipag-usap sa ganung uri ng nilalang. Wala naman po. At saka paano nasabing nakikipag-usap sa ahas ang anak ko? Ni hindi nga yan halos nakikipag-usap sa tao eh. Kung hindi mo tatanungin, hindi rin iimik. Hinatid ko talaga si Amelia dahil gusto ko makilala kung sino estudyante yung nagsasabi niyan. Yun na nga din ang sinabi ko. Imposible po talaga na may marunong makipag-usap sa hayop. Wala pa akong naririnig na ganun. Mama, mabuti pang parusahan mo nagsabi niyan kasi pangalan ng anak ko nasisira. Masama ang tingin ng mga estudyante sa kanya dahil lang sa balitang yan, hindi naman totoo. At ngayong nakausap ko na po kayo at malinaw na walang kinalaman si Amelia, uusad na po kami sa proseso para aksyonan na nangyari. Maraming salamat po sa oras nyo.
Nakipagkamayan si Lorenzo sa guro. Pagkatapos ay sinulyapan sa silid-aralan ng anak. Nagsisimula na ang klase. Tuwang-tuwa siya nang makitang nakasagot si Amelia sa katanungan ng guro. Umuwi na rin siya upang hindi na makaistorbo. Hindi maiwasang mapangiti ni Lorenzo sa naging pag-uusap. Ang buong akala'y madidiin sa issue ang anak. Mabuti na lamang mahirap paniwalaan ang sinabi ng kamag-aral. Subalit hindi pa rin maalis sa isipan ng takot. Upang makumpirma, nagtungo sa kakawyan. Sinubukang hanapin ang kambal ahas. Naging maingat din na walang makakakita. Baka siya naman ang pag-usapan. Sinuyod ang buong gubat. Kahit ang kasulok-sulukan. Kaso nga lang walang nagpakita. Tumigil na rin siya dahil napagod. Pagdating sa tahanan, naabutan ang asawa na nakaabang sa pintuan. Sinalubong pa siya. Bakit ngayon ka lang dumating? May bisita tayo. Kunot noong sumunod si Lorenzo sa asawa. Ganon na lamang ang pagkagulat nang makita ang kambal ahas ng anak. Gumagapang pa ito sa higaan. Kailan pa yan dumating dito? Bakit ganyang kalaki? Tanong ni Lorenzo habang tinititigan ang nilalang. Naglalaba lang ako sa likod. Pagpasok ko, nariyan na siya. Hindi ko alam kung kailan o paanong nakapasok. Anong gagawin natin? Kumuha ng kawayan si Lorenzo para ituro sa ahas. Sinubukang itaboy sa labas ng bintana. Kaso nga lang hindi umalis. Hindi nagtagal ay nagwala. Winawasak ang mga gamit. Nataranta ang mag-asawa. Hindi na alam ang gagawin. Kalaunan huminto at makalipas ng ilang sandali ay dumating si Amelia. Lalong nangamba ang mag-asawa nang dali-daling pumulupot ang dalawang ahas sa kanya. Maging ito ay nasasaktan, nagpupumiglas. Kaso lang, sa lakas ng nilalang ay walang nagawa. Mabuti na lang at hindi tinuluyan, parang pinatikim lang si Amelia. Makikita rin sa mga mata ng ahas ang galit. Yun lang ang ginawa. Dahan-dahang gumapang palis. Nang mahimasmasa ng anak, nanguna sa pagtatanong si Lorenzo. Hindi ko na alam ang nangyayari, pero parang may ginawa ka. Mababanaag sa mga mata at galaw ng kambal ahas ang galit. Siguro naging pasaway ka. May kasamaan ka bang ginawa? Naalala ni Lorenzo ang sinabi ng komadrona noon. Sa sandaling masangkot sa anumang kasamaan ng tao, magpapakita ang kambal ahas para magturo ng leksyon. Malaki ang tiwala sa komadrona dahil marami ang kaalaman nito sa lihim na karunungan. Hindi na nga lang nahagilap dahil ang huling balita'y lumipat na. Ano po bang ipaparatang yun na naman sa akin pa? Kahapon dinidiin niyo ako na may kinalaman sa nangyari sa kaklase ko. Tapos ngayon, halos patayin na nga ako ng kambal ahas. Ako pa rin ang sinisisi niyo. Umaming ka na lang kasi. Hindi ka naman namin papabayaan ng mama mo. Kung may pinagdadaanan ka, sabihin mo sa amin. Ipaalam mo, magtulungan tayo. Wala nga ho. Pag-aaral lang ang inaatupag ko, wala nang iba. Lorenzo, tama na nga yan. Bakit ba parang personal ang galit mo sa anak natin? Ikaw ang umamin. Ano ba nangyayari sa'yo? Pinagdidiskitan mo si Amelia. Kaya hindi natututo ang batang yan dahil kinakampihan mo. Mahal, gusto ko lang naman sabihan niya tayo kung merong problema para alam natin kung paano siya tutulungan. Lumalala ang sitwasyon. Yung usapin sa paaralan, hindi tayo sigurado kung tapos na. Eto namang kambal ahas dumadagdag pa. Nakita mo naman yung ginawa oh. Kamunti ka ng patayin si Amelia. Lorenzo, sabing tama na. Sinabi ng anak mo na wala siyang ginagawa. Bakit pa ayaw mong maniwala? Napabuntong hininga si Lorenzo. Lumabas na lamang para makaiwas sa tensyon. Habang nagpapahangin,
Napansin ng kambal ahas ng anak. Dali-daling sinundan dahil tumingin sa kanya bago gumapang palayo. Mabagal lang ang usad nito kaya naabutan. Sa masukal na bahagi dinala. Hindi rin malaman ni Lorenzo kung ano ang nangyayari. Salip kasi na matakot. Tila napanatag ang kalooban. Lumingon ang ahas sa kanya. Tumitig lang. Kalaunan ay tuluyang lumayo. Hindi na sinundan dahil umakyat sa malaking puno. Pagbalik ng tahanan, tulog ang mag-ina. Naawa na rin siya para kay Amelia. Alam niyang malaki rin ang tsansa na mali siya ng hinala. Pero gusto lang makasigurado para hindi na magulat kapag lumabas ang katotohanan. Sa kabila ng pagnanais na mapaamin ang anak, nag-isip na rin ng alternatibong paraan. Sundan ito para malaman ang galaw. Natuklasan ni Lorenzo na bago pumasok sa eskwelahan ay may dinadaanan pa si Amelia. Kubo sa pinakadulo ng kakawyan. Naroon ito sa paanan ng bundok. May nakatira doon, sinasabing mangkukulam. Naging kuryoso siya kung ano ang namamagitan sa mangkukulam at anak. Hindi rin magawang lumapit dahil nangangamba na makita. Ang ginawa na lamang ay nagmasid at nakiramdam. May inabot ang matanda kay Amelia. Nakangiting tumango ang dalaga. Nagmano pa bago lumakad. Nawala sa isip ni Lorenzo ang anak dahil nabaling ang pansin sa mangkukulam. Nang pumasok ito ng tahanan, nakaalis na si Amelia. Dali-dali siyang lumapit. Matagal siyang nakatayo sa pintuan. Naguguluhan kung ano ang gagawin kapag nakaharap ang matanda. Kaso naunahan siya nito. Magandang araw sa iyo, iha. Anong may paglilingkod ka? Wika ni Aling Malia. May bitbit itong balde na tinabunan ng dahon ang laman. Nangangamoy kaya napigil ni Lorenzo ang hininga. Nang mapansin ng matanda ang reaksyon, dali-dali itong itinabi. Pasensya na po kung medyo sensitibo ang pangamoy ko. Itatanong ko lang po sana kung may nakita po ba kayong puno ng yantok sa gubat na ito. Ilang oras na ako naglilibot. Wala akong mahanap eh. Gagawin ko lang po sana para bangkuhan. Napatingin sa kabundukan si Aling Malia. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. Meron, pero nasa tuktok ng bundok. Tutuloy ka ba? Mukhang uulan. Sinasabi ko na nga ba, ayan o, pumasok ka muna iyo. Mababasa ka riyan. Niluwagan ng matanda ang pagbukas ng pintuan para patuloyin si Lorenzo. Sakto din kasi. Biglang bumuhos ang ulan. Sinamantala ang pagkakataon na masuri ang tahanan ng mangkukulam. Nagtaka siya. Masyadong malinis ang loob. Maayos na nakailera sa tabi ang mga nigo at buslo ng puno ng halamang gamot. Mas nagmukha pa itong albularyo kaysa mangkukulam. Dahil dito, biglang naiya si Lorenzo dahil pinag-isipan ng masama. Pasensya ka na kung ito lang ang mayaalok ko. Wala rin ako sa buhay. Umaasa lang sa produktong makukuha sa taniman at tinapay na iuwi ng kaibigan kong estudyante. Wika ni Aling Malia. Naglapag ng kape at inalok sa kanya. Kaibigang estudyante, sino naman po kung pwede ko malaman? Si Amelia. Nakakatuwa nga kasi magkatunog ang pangalan namin. Mabait ang bata. Puno ng kabutihan ng puso. Pinaglaban niya ako sa bastos na estudyante nung araw. Yun ang simula ng pagkakaibigan namin. Magmula noon, siya na ang nagbibigay ng pagkain. Naawa nga ako kasi tinuturing akong pamilya.
Ginawa kong responsibilidad kahit hindi kailangan. Bihira lang makakilala ng ganong bata. Kaya labis ako nagpapasalamat. Kunot noong inalala ni Lorenzo ang mga sandaling humihingi ng malaking halaga si Amelia para sa proyekto ang rason. Binibigyan naman nila. Ito pala ay tinutulong sa iba. Napahinga ng malalim si Lorenzo. Tuluyang naalis ang pagdududa sa anak. Ang buong akala'y nakikipagkaibigan sa masamang tao. Nang maalala ang tungkol dito, hindi maiwasang magtanong. Pasensya na po pero may itatanong lang sana. Huwag niyo pong mamasamain. Minsan ko na kasing narinig na mangkukulam kayo. Totoo po ba yun? Diretsyong napatingin si Aling Malia sa kanya. Hindi mo mapipigilan ng mga tao kung yan ang tingin sa matandang nag-iisa sa lugar. Kagad naintindihan ni Lorenzo ang ibig sabihin. Humaba ang usapan. Unti-unti ring nakilala ang matanda. Palihim na humingi ng tawad dahil sa masamang naisip. Sa pagtila ng ulan, nagpaalam na at umuwi. Pagdating ni Amelia bandang hapon, nagulantang ang mag-asawa dahil duguan ang uniforme. Magulo ang buhok, madungis ang muka, punit ang damit. Kagad lumapit si Cecilia para ito ang unang kumausap. Napag-alamang napaaway sa daan. Pinagtulungan ng mga naniniwala na siya ang may kasalanan kung bakit natuklaw ang ibang kaklase. Nang marinig ni Lorenzo, nagbitbit ng itak at saka binaybayang daan. Swerte namang naabutan ang mga estudyanteng gumulpe sa anak. Nasindak ang mga ito at kumaripas ng takbo. Kaso nga lang may isang masama ang titig. Isang lalaki na hindi nalalayo ang edad kay Amelia. Hindi nakasuot ng uniforme, kung kaya't hindi matukoy kung pumapasok ba sa parehong eskwelahan. Kilala po kita, Manong. Ikaw ang tatay ng babaeng nagngangalang Amelia. Nakita kitang hinatid siya sa eskwela. Mabuti na rin na nagkaharap tayo ngayon para malaman mo kung gaano kasama ang anak mo. Wika ng binata na nagngangalang Marlon. Isa ka ba sa mga gumulpe sa anak ko? Hindi ka ba natatakot na baka tagayin kita? Bakit naman ako matatakot kung wala akong masamang ginagawa? Ikaw pa nga po yung dapat matakot dahil may ginawa ang anak mo. Si Amelia, totoo na siya ang tumawag ng ahas para tuklawin ang mga estudyanteng nang aasar at nang gugulo sa kanya. Huwag mo akong lilangin, bata. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ganun po ba? Hindi na rin ako magtataka dahil nakausap mo na ang mangkukulam. Sa tingin ko nga, napaniwala ka niya. Ikaw naman utu-uto. Pasensya na po kung medyo bastos ang pananalita ko. Ayaw ko lang sa mga magulang na kinakampihan ng anak kahit may ginagawa namang masama. Napabuntong hininga si Lorenzo para magpigil ng galit. Ayaw pa niyang makapatay sa oras na ito. Bawiin mo ang sinabi mo. Wala akong babawiin dahil totoo ang sinabi ko. Ayaw niyo po bang maniwala o kailangan niyo pa ng matibay na patunay? Hindi ba nagdududa ka rin sa anak mo? Bakit masyado ka maraming alam? Sino ka ba? Hindi pangalan o katauhan ko ang dapat yung alamin. Mabuti pang umuwi na kayo para malaman ang nangyayari sa anak mo. Hoy, sandali. Bumalik ka rito. Nasaan na yun? Hoy, bata! Bumalik ka rito! Hindi na nahabol ni Lorenzo. Kumaripas papunta ng tahanan. Tama ang binata. May nangyari sa mag-ina. Naroon muli ang kambal ahas. Nakapalupot kay Amelia. Hirap na hirap ang dalaga at nagsimula ng kapusin ng hininga. Unti-unti nang nangingitim. Nasa tabi si Cecilia. Nagsusumamo at nakikiusap sa nilalang. Galit na ito.
Hindi maunawaan kung bakit hindi naman makausap. Pakiusap, ibaba mo si Amelia. Huwag mong saktan ang kambal mo. Ibaba mo na siya. Nakikiusap ako. Ibaba mo ang kambal mo. Magkapatid kayo. Huwag mo siyang papatayin. Sige na. Makinig ka naman sa akin. Sa kabutiang palad na kinig ang ahas, dahan-dahang binaba ang dalaga na kaagad nahimatay. Nanatili sa tahanan ang nilalang. Tumabi sa nakahimlay na si Amelia. Sa puntong ito, unti-unti na ring humupa ang galit. Mababakas ang pagiging maamo. Lorenzo, ipapatay na natin ang nilalang na yan. 2 beses niya nang sinubukan patayin si Amelia. E paano kung sa susunod matuluyan? Marami namang marunong pumatay ng ahas dyan. Wika ni Cecilia. Nakaagad hindi sinang-ayunan ni Lorenzo. Gusto munang malaman kung ano ang kahulugan ng nangyayari. Labag man sa kalooban ng asawa na umalis siya't iwanan sila sa ganong sitwasyon. Lumakad pa rin si Lorenzo. Hahanapin ang komadrona. Bumalik sa dating tirahan nito. Sa kabutiang palad may nakapagturo kung saan lumipat. Nagkita sila. Kaagad sinalaysay ang kaganapan. Mabilis na tukoy ng lalaking komadrona ang naganap. Nakikita ko na ang pangyayari. Etong nakaraang araw iniluwalang sanggol. Darating ang araw na magkakagulo ang magkambal dahil sa kasamaang pinasok ng isa. At nangyari na nga. Huwag kang mag-alala dahil hindi papatay ng ahas ang anak mo. Paraan lamang yon para maturuan ng leksyon ng dalaga, kaso parang hindi niya nauunawaan. Kailangan niyang masabihan at kinakailangan marunong siyang umintindi sa paywatig ng kambal ahas. Ano pong pinasok na kasamaan? Sinasabi niyo bang may ginagawang mali ang anak ko? Ganun na nga, Lorenzo. Batay sa nakikita mo, ang anak mo ay nakipagkasundo sa isang mangkukulam na ang gamay ay mag-alaga ng hayop na siyang magdadala ng sumpa. Kung sinasabi mong may insidenteng kinasangkutan ng mga estudyante, totoo yon. At may mas malala pang pinasok ang anak mo. Huwag kang mabibigla, pero nasanay na siyang pumatay. Hindi man sariling kamay ang ginagamit, pero siya pa rin ang naguutos. At ang inuutusan niya walang iba, kundi isa ring ahas na pagmamay-ari ng mangkukulam. Hindi ko na mabasa kung anong eksaktong napagkasunduan, pero isa lang ang sigurado. Kailangan nating maisalba ang anak mo bago tuluyang umanib sa kanyang diwa ang demonyong ahas. Nanghina si Lorenzo nang marinig iyon. Kasama na sa pagbalik si Mang Teryo, pero hindi sa tahanan ni Lorenzo ang punta. Dumiretso ito sa bahay ng mangkukulam. Sa malayo pa lang makikita ang isa-isang pagsara ng mga bintana. Kaagad ding naramdaman ni Mang Teryo ang orasyon nito. Alam kong nasa loob ka lang. Ang bilis mo magsara ng lugar ah. Hindi ka ba tumatanggap ng bisita sa ganitong oras? Wika ni Mang Teryo. Inihanda na rin ang bote ng langis at orasyon. Walang sagot na maririnig kaya patuloy sa pagsasalita. Taasan mo pa ang bakod para hindi ko madaling mawasak. Walang yaka. Hindi lang ang anak ang nilinlang mo, pati na din ang ama. Nadaan mo sa salita, no? Kaso nga lang, hindi ako ang tipo ng tao na makakapayag palampasin ang ginawa mo. Malas mo lang dahil sa akin sila humingi ng tulong. Ako rin ang komadronang nagpaluwal sa dalaga kaya may pakialam ako. Sandali, hindi mo alam na may kambal ahas ang bata. Doble ang malas mo. Wika ni Mang Teryo habang sinasaboy sa bakuran ang langis. Kasabay nito ang dahan-dahang paglitaw ng kambal ahas ni Amelia. Galit na galit ang pagbumuka. Sa kabilang banda naman, may ahas ding lumitaw. Umakma ng pagtuklaw kaso hindi magawang lumapit sa komadrona. Magtatago ka lang ba talaga dyan? Lumabas ka, ipakita mo kung sino ka talaga. Sa sandaling nilapitan mo ang dalaga at ginawa ng masama,
Dapat alam mo ang kakalagyan mo. Puro katago. Ayaw mo talaga magpakita. Hindi bale. Nararamdaman ko ang panginginig mo. May takot ka rin pala. O siya, sabayan na kayo ng mga alaga mong masunog. Kiniskis niya ang palito at saka itinapon sa sinaboy na langis. Nagbukas ang pinto. Makikitang lumod si Mang Teryo para makipag-usap. Pero huli na ang lahat. Sumiklab at kumalat ang apoy. Ang tanging maririnig na lamang ay hiyaw at pagwawala. Habang tinutupok ng apoy ang mangkukulam at nilalang, patuloy na sumasambit ng orasyon si Mang Teryo. Si Lorenzo sa kabilang banda ay natataranta dahil puro damo at halaman ang nasa paligid. Kinakabahan na baka kumalat sa buong kakahuyan ng apoy. Nagulat na lang din siya nang matapos sumambit si Mang Teryo ay siya ring pag-apula. Hindi nakapagsalita. Napukaw lang ang tensyon nang makitang umalis na ito sa lugar. Dali-dali siyang sumunod. Pagdating ng tahanan, inihipan ng 3 beses si Amelia. Nagising at bumalik sa uliratang dalaga. Ilang buwan na pala napapasailalim sa mahika ng kulam. Dito rin ipinagtapat ni Mang Teryo ang tungkol sa iba pang ginawa. Ang mga taong nakakasalubong sa daan na humusga o kahit may sinabi lang na hindi maganda, kaagad inuutusan ng ahas, yung alaga ng mangkukulam, na tuklawin at patayin. Nakiusap naman si Mang Teryo na wag nang banggitin sa dalaga upang hindi na magulo ang isipan at emosyon. Sumang-ayon naman ang mag-asawa. Ang kambal ahas sa kabilang banda, sa tahanan nila naninirahan. Ngayon lang din nalaman na hindi ito nakikita ng ibang tao, kaya wala silang dapat ipag-alala. Nagulat din ito dahil ang binatang si Marlon ay apo ni Mang Teryo na aksidenteng nakakita ng pangyayari. Bukod pa dyan, sa kaparehong paaralan pumapasok. Laking pagpapasalamat ng mag-asawa sa maglolo dahil sa tulong. Sa lahat ng kaganapan natuto si Lorenzo. Binantayang maigi ang nag-iisang anak para hindi na malinlang. Maging ang kambal na ahas na nakapagpalagayan na rin ng loob ay pinagsabihan. Inutusan na bantayan si Amelia. Sa kabutiang palad hindi na naulit pa ang insidente. Lumaki si Amelia na masunurin at babait. At bukod pa dyan, patuloy siyang inalagaan. Patuloy siyang pinotektahan ng kanyang gabay. Ang 2 kambal ahas na kulay puti. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa isang antingero na tinalikuran ng medalyon. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marcos. Taong 1993, Agusan del Sur. Ay, tumabi nga kayo. Dadaan ng hari. Mga walang respeto. Hindi nyo ba nakikilala kung sino ako? Natigilan ng mga taong nagkakatuwaan sa tabi ng daanan. Lahat nakatingin kay Arjun. Wala ni isang nagsalita dahil sa gulat. Hanggang sa merong naglakas ng loob dahil nayabangan sa binata. Wala namang nakaharang sa daan. Kaya bakit kailangan pang sumigaw? Kahit gumulong ka pa nga, kasya ka naman sa lawak ng daanan. Umaandar na naman yung kayabangan mo. Pumantig ang tenga ni Arjun nang marinig ang sinabi ng binata. Dali-daling lumapit at saka sinikmuraan. Gumanti naman si Marcos hanggang sa nagkaroon na ng sakitan. Wala ni isang umawat dahil kilala ng lahat ang ugaling meron si Arjun. Galing ito sa pamilya ng mga antingero. Pagkatapos mamatay ng ama at lolo na malalakas na antingero, siya ang nagmana ng mga agimat. Walang opisyal na pagsasabi
na siya ang susunod, pero dahil ang binata na lamang ang naiwan, otomatikong inangkin at pinangalagaan. Subalit kabaliktaran ang nangyari. Nagagawa naman ng tungkulin bilang manunugis pero lumalamang ang yabang. Maraming beses na paaway. Walang araw na hindi nakakahanap ng kagalit. Kahit sa oras ng panunugis, lumalabas ang pagiging hambog. Ano? Napakahambog mo. Kung tutusin, lusaw yung kayabangan mo kung wala kang anting-anting. Kinuha mo lang naman yan eh. Walang paalam sa'yo maumong tatay at lolo. Alam nating dalawa na hindi nila naisip na sa'yo pinamanang bagay na yan kasi hindi ka naman maaasahan. Wika ni Marcus na lalong ikinagalit ni Arjun. Nagpatuloy ang pisikalang laban. Parehong duguan. Parehong bumagsak matapos sampasin sa likod ng nagdatingang tanod. Inakay pa uwi ang mga ito. Nang mahimasmasan si Arjun, sumagi sa isip ang sinabi ni Marcus. Sa kabilang banda, tama ito. Hindi kailanman binanggit ng yumaong ama at lolo na siya ang susunod na magmamana ng medalyon. Palagi siyang pinagsasabihan na hindi maaasahan. Walang mapapatunayan dahil pakikipagbasag ulo ang inaatupag. Hindi niya rin taglay ang pagkatao at puso ng isang manunugis. Isa ito sa dinaramdam, pero pinangako sa sarili na mapapatunayang karapat-dapat magmana ng medalyon. Maalam ang binata sa pisikalang laban. May natutunang orasyon mula sa pakikinig at panonood. Ngayon na nasa kanya ang anting-anting, pinatunayan namang may ibubuga kapag kaharap ang kalaban. Hindi may kakaila ang bilang ng napuksa. May naniniwala sa kakayahan ng binata dahil may iilang dumarayo para humingi ng tulong. Kaso nga lang ang ugaling meron siya. Hindi kayang pakisamahan ng mga ito. Masyadong mayabang. Hindi lang salita maging sa kilos. May nakakasabay, pero nakikiayon lamang para matapos na ang sadya. Makita lang kita uli, Marcus, papatayin talaga kita. Kung hindi lang nangyayamang mga pesteng tanod, malamang tapos ka na eh. Hayaan mo sa susunod, hinding-hindi na kita bubuhayin. Wika ni Arjun. Sa kalagitnaan ng paggamot ng mga sugat, pagkatapos ay lumabas siya para magpahangin. Malalim na ang gabi pero maliwanag ang buwan. Kahit gaano kasukal ay maaaninag ang mga bagay-bagay habang humihigop ng kape. Napatingin sa direksyong pinagmumula ng kaluskos. Unang tingin pa lang kilala na kung ano ang anino. Dali-daling humugot ng patalim si Arjun at saka naglakad palapit. Oh, huwag ka nang magtago, nakita na kita. Lumabas ka na para mapatay na kita. Walang iyakan kung ano magiging katapusan mo. Pumunta ka sa lugar na ito kaya alam mo mangyayari. Wala pang aswang na nakaligtas sa akin. Idadagdag kita sa listahan ko. Umangi lang nilalang. Nagkukubli pa ito sa mayayabong na halaman. Matyaga namang nag-antay ang binata pero laking gulat nang bigla na lang naramdaman ng kalmot sa braso. Hinabol ng taga ang nilalang. Natamaan pero hindi sapat para mapuksa. Maya-maya pa, nag-anyong tao ang aswang para magsalita. Masyado kang hambog, antingero. Sa sitwasyon mo ngayon, parang nagdadalawang isip ka din. Kapag may tangan, dapat nakikita sa iyo ang bisa nito. Madali kang magkasugat. Madali kang saktan. Hindi kaya walang tiwala sa iyo mga medalyon. Dala-dalawa pa ang suot mo. Hindi ka naman kayang ipagtanggol. Masyado ka namang naniniwala sa nakikita mo. Nasusugatan ako dahil tao pa rin. Pero wala lang sa akin to, mababaw lang yan. Nasa balat,
Hindi umabot sa kaloob-looban. Ikaw grabe yung pinsala mo. Naabutan ka ng taga. Hindi ka ba nangangamba na sa susunod kong atake siguradong mamamatay ka? Huwag puro salita, Bubuit. Alam mo sa sarili mo na hindi mo ko kaya. Sabihin nating nasusugatan ng isa't isa, pero huwag kang magpapakasigurado sa susunod na mangyayari. Nalingat si Arjun. Napansin na lang na muling nagtamo ng kalmot sa kabilang braso. Napaluhod matapos masugatan din sa hita. Tuluyang napasubsob ng matamaan ng lakas. Napatingala ng masakal. Iyo, hindi muna kita papatayin. Wala akong paglalaroan sa susunod Hahayaan kitang mabuhay sa miserableng pamamaraan dahil mas masakit yun. Hawak ko na ang buhay mo. Palagi mong tatandaan yan. Babalikan kita. Napadaing si Arjun ng kalmutin sa leg. Mababaw pero tumalsik ang dugo. Dali-daling umuwi ang binata nang maglaho ang aswang. Kagad ginamot ang mga sugat. Sa kabilang banda, napapaisip din kung paano siya nasugatan sa kabila ng pagkakaroon ng tangan. Hindi katulad ng yumaong ama at lolo na kahit ilang patalim ang bumaon sa katawan, hindi ito tinatablan. Gayunpaman, iniwasang isipin na hindi buo ang tiwala ng medalyon sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na dahil ito sa pagiging baguhan. Ilang buwan pa lang magmula nang maangkin ang 2 medalyon. Siguro, hindi ko pa kayang sabayan ng medalyon kaya ganito. Darating din ang araw na magiging malakas ako. Malakas na malakas. Wala kahit sinong aswang ang makakatalo. Magiging tanyag din ang pangalan ko bilang dakilang manunugis. Malalagpasan ko pa ang pangalan ni tatay at lolo. Sa ideyang naisip, hindi maiwasang matawa ng binata. Malaki ang tiwala sa sarili at masyadong mataas ang lipad ng pangarap. Lumipas ang araw na hindi nanugi si Arjun. Kumikirot pa ang sugat kaya napirme muna sa tahanan. Ayaw ring magpadalos-dalos at humarap sa kalaban na merong iniinda. Inatupag na lamang ang pagpapakain ng dasal sa mga medalyon, Infinito at San Benito. Kahit yumao na ang ama at lolo na silang orihinal na alagad ng kanan, naiwan ng mga ito ang libretang naglalaman ng dasal at orasyon. Ito ang binabasa ng binata at isinasa ulo. Minsan na rin ginamit sa aktwal na labanan. Dahil gumagana, lalong lumaki ang ulo. Makaraan pa ang ilang sandali. Nabulabog ang pagdarasal ng may dumating. Hindi kilala pero batay sa sadya ay hihingi ng tulong. Pinatuloy sa silid tanggapan. Pinag-usapan ang pakay. Iyo, nagtanong-tanong ako at ikaw ang tinuro. Mahusay ka daw pagdating sa panunugis ng aswang. Pwede mo ba kaming tulungan? Sa amin kasi, ginagambala ng nilalang ang buntis kong apoy. Kilala ko kung sino, pero walang lakas ang loob na kumalaban. Aswang Wika namang Ricardo. Yun lang po ba? Wala namang problema. Magkano po ba ang iaalok nyo? Iaalok? Pera ba? Hindi ba libre ang ganito? Nakahingi ako ng tulong dati sa lolo mo pero wala namang bayad. Manong, si lolo yun. Ako na ang pumalit sa kanya. Pareho kami manunugis, pero magkaiba kami ng patakaran pagdating sa ganito. Nagutos ka kaya malamang kailangan na meron ding balik. Hindi madali ang pinapagawa mo. Buhay kong isusugal para lang mapatay ang sinasabi mong aswang tapos walang bayad. Mangmang ka ba? Kamot ulong napatitig si Mang Ricardo sa binata. Hindi akalaing malayong malayo sa ugali ng yumaong lolo. Maging ang ama nito, walang hinihinging kapalit. Ang nais lamang ay makatulong.
Magkano ba ang gusto mo, iho? Ipapaalam ko lang sa'yo. Magsasaka lang ako ha. Kakarampot at barya-barya lang din ang kinikita. Ayos na sa akin ang 500. Pagtsatsagaan ko na lang. Iyong mahal naman. Baka pwedeng tumawad, buong buhay ko na yan. Kung ayaw mo sa presyo ko, maghanap ka ng ibang manunugis. Walang nagawa si Mang Ricardo kung hindi patulan ang presyo ng binata. Mahirap makakuha ng manunugis sa lugar na makakapatay talaga ng aswang, kung kaya't pinagtiyagaan ang kagustuhan ni Arjun. Tuwang-tuwa naman ito nang matanggap ang pera. Gayunpaman, hindi kinalimutan ang napag-usapan. Aminadong mahilig sa pera ang binata pero totoo sa salita. Kaya pagsapit ng dilim, pinuntahan kaagad ang kabilang barangay para tugisin ang aswang. Pasipol-sipol na pinagmamasdan ang nag-iisang tahanan sa dulo ng maisan. Ito ang itinuro ni Mang Ricardo sa bahay ng aswang. Malayo man pero tanaw ni Arjun ang nakadamba sa bintana. Isang dalagita. Hindi maperme ang tangan. Panay sa pagbibigay ng senyales. Alam na ni Arjun na may hinahanap itong banta. Panay ang silip. Sinusuri ng tingin ang madilim na paligid. Dahil hindi makita nagsara ng bintana at pintuan. Hindi muna sumugod si Arjun. Pinalipas ang mga oras. Inantay na lumabas ang aswang. Hindi nabigo. Nakita nitong nagmamadaling naglakad patungo sa kung saan. Sinundan at nasaksihan ang pagpalit ng anyo. Tao pa itong tumatakbo, pero makaraan ng ilang sandali ay naging halimaw. Hinugot ni Arjun ang patalim nang makarating sa tahanan kung saan punterya ng nilalang. Nakilala kung kaninong tahanan dahil batay sa napag-usapan nila ni Mang Ricardo. Maglalagay ng palatandaan ng matanda sa mga bintana. Sana matuwa ka, tanda. Ereregalo ko sa iyo ang ulo ng pesteng to. Hoy pangit, halika muna rito. Mag-usap tayo. Huwag kang umastang bingi. Alam kong naririnig mo ko. Ikaw nga, aswang. Ang kulit ng animal na to, halika dito. Agaw atensyon ni Arjun sa aswang. Lumapit ito sa kanya. Diretsyong sumugod. Naalerto ang binata dahil sa biglaang atake. Masyadong mabilis ang kaganapan. Napangawi ng makaramdam ng kirot. Pagtingin sa tagiliran, nagtamo ng sugat. Sa galit gumanti ang binata. Sinalubong ng taga ang aswang pero walang tinamaan. Sumugod ng sumugod kaso nga lang para siyang pinaglalaroan. Siya lang ang nasasaktan sa ginagawa. Tumigil sandali at saka hinarap ang nilalang. Mahusay ka, pero huwag kang magpakampante dahil hindi kita uurungan. Nabayaran na ako dito kaya kailangan kitang mapatay. Naglabasan ang mga ugat sa leeg sa pagpipigil ng pagsigaw. Sasabog na sa galit ang binata, pero minabuting kimkimin dahil mabubulabog ang kalapit na tahanan. Kapag may ibang makikisawsaw, hindi lang siya papalya, makakatakas ang kalaban. Muling umatake ang aswang. Sa puntong ito nakatsyempo si Arjun. Tinaga sa balikat. Nagsunod-sunod ang paghagupit ng patalim. Nakabuelong mabuti hanggang tuluyang nalupig ang halimaw. Humandusay itong naghihingalo, nangingisay. Hindi pinatagal ang paghihirap, pinugutan ng ulo. Sa kalokohan ng binata, binalot ng dahon ng pugot na ulo, isinilid sa sako at saka itinali sa silong ng tahanan ni Mang Ricardo. Tanda, tapos na ang trabaho ko. Nasa silong ang sukli. Tuwang-tuwa itong umuwi, pero kinabukasan sinugod ni Mang Ricardo. Siraulo kang bata ka. Mabuti na lang nagising ako na madaling araw. Nangangamoy ang silong kaya tinignan ko. Buisit, bakit mo nilagay ang pugot na ulo ng aswang? Ipapahamak mo ba ako? Gusto mo yatang pag-usapan ako ng mga tao ang usapan natin patayin mo ang nilalang.
Hindi kasali ang pag-uwi ng ulaw. Nagagalit ka pa dyan. Pasalamat ka na lang binigyan kita ng ebidensya. Nagdradrama ka pa. Muwi ka na. Masakit ang ulo ko kakapuksa ng aswang ha. Ayoko makipag-usap sa kahit na sino. Umalis ka. Baka kunin ko rin yung ulo mo. Tinulak ng binata ang matanda palabas. Nahulog pa ito sa hagdan, pero tinawanan lang niya. Si Marcos na nakakita ay hindi maiwasang sumigaw. Uy Arjun, sira ulo ka talaga. Pati matanda hindi mo na ginalang. Nahulog na nga yung tao, pinagtatawanan mo pa. Ganyan ka ba talaga kawalang hiya? Hoy Marcos, itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong tayiin ko yan. Magsama kayo mga buwisit. Ang aga-aga ng gugulo. Pabalibag na pinagsarahan ng pintuan. Dumiretso ng kwarto at bumalik na sa pagkakatulog. Hayaan nyo na lang po yung taong yun. Lumaki ang ulo dahil may tangan. Ewan ko na lang kung ano mangyayari kapag tinalikuran niya ng tangan niya. Malayo ang ugali ng binatang yan sa lolo at ama. Mabubuting tao si namang Ernesto at Arnolfo, pero ang naiwang anak sakit sa ulo. Salamat sa tulong mo, iho. Mauna na ako. Tinitigan ni Marcos ang tahanan ni Arjun. Malaki ang respeto ng binata sa yumaong si Mang Ernesto, lolo nito, at kay Mang Arnolfo, ang ama. Minsan na siyang nakatanggap ng tulong mula sa mga ito nang walang hinihinging kapalit. Sila ang tipo ng tao na handang magbuwis ng buhay para maisalba lamang ang iba. Subalit ang anak at apo na naiwan ay kabaliktaran. Puno ng kayabangan. Sinasamantala ang kahinaan ng taong humihingi ng saklolo. Pagsapit ng hapon, gumala sa sentro ng sityo si Arjun. Nagkasiyahan ng mga tao. Merong nagbabasketball, mga batang naglalaro, at iilang lasing na nagsusugal. Matiwasay ang lahat pero nagbago nang dumating ang binata. Kanya-kanya sa pagtalikod. Pinapakitang ayaw ang presensya nito. Hoy, ang aangas nyo naman. Dumating lang ako, nagsitigil na kayo. Ano bang problema nyo ha? Kunelyohan ni Arjun ang binatang akmang tatalikod sa kanya. Yumuko lang ito. Natatakot tumingin. Nagsiiwas ang iba. Dahan-dahan nang umuwi ang karamihan. Arjun, nagsisimula ka na naman. Natatakot na ang bata kaya pakawalan mo siya. Nabaling ang pansin ni Arjun nang magsalita si Marcos. Kakarating lang nito mula sa paunguhan ng dayami. Ibinagsak sa tabi ang pasan na sako at saka hinarap siya. Bibida ka na naman ba Marcos? Wag mo akong yabangan dahil alam mong wala kang laban sa akin. Wika ni Arjun. Sinampal-sampal sa pisngi ang binata. Nagbuntong hininga si Marcos. Sinalubong ng tingin si Arjun. Kaya hindi ka gaanong sinasabayan ng tangan dahil sa ugaling meron ka. Napakayabang. Napakahambog. Pati buhay ng mga inosente sinisindak mo. Wala ka namang binatbat kung hindi dahil sa lolo't tatay mo. Nasagad si Arjun. Muli na namang nagrambulan ang dalawa. Tumingin lamang ang taong nakapaligid. Walang nangahas na umawat dahil takot na madamay. Magkapantay ng lakas ang dalawa kaya napahaba ang away. Nawasak ang mga bagay-bagay sa paligid sa tuwing babagsakan ng mga ito. Naging kaabang-abang nang pumaibabaw si Marcos. Pilit dinidiinan ang nakatutok na patalim sa natatarantang si Arjun. Sige lang. Kahit itagos mo pa sa katawan kong itak na yan, hindi ako mamamatay. 2 ang medalyon ko. Kaya akong isalba ng paulit-ulit. Huwag ka na magsalita kung nag-aalangan ka. Ngayon pa lang nanginginig ka na. Pwede ko lang ituloy ito. Makikita sa mga mata ni Arjun ang takot. Minabuting pigilan ang pagdiin ng itak. Ngumisi si Marcos sa kilos nito.
pero kalaunan ay nakabawi rin. Tumilapon ang binata. Siya naman ngayon ang pumaibabaw. Tangka na sanang tatagain ng pigilan ng mga tao. Sumusobra ka na, Arjon. Maiya ka naman sa lolo at tatay mo. Ang babait nila pero ikaw, ubod ng yabang. Hindi lang naninindak, nananakit pa. Wika ni Mang Dansyong. Hindi mo na ginalang ang iniwang reputasyon ni Mang Ernesto at Arnolfo. Dinungisan mo ang magandang pangalan nila. Bakit hindi ka umayos? Sundan mo ang yapak ng lolo't ama mo. Mabubuting tao. Dahil dyan sa kayabangan mo ang daming napeperwisyo. Si Marcos na nga lang nagtatanggol sa amin laban sa iyo. Sinubukan mo pang patayin. Wika ni Mang Rito. Talagang nagkakampiyan pa kayo ha? Hoy! Kahit magsanib puwersa pa kayong lahat, hindi nyo ko kakayanin. 2 tangan ko! Pagmamayabang ni Arjun. Hinubad ang kwintas. Binalandra sa mukha ng lahat ang mga medalyon. Hindi pinansin ng binata. Kanya-kanya sa pag-alis ang lahat. Maging si Marcos ay inalalayan ni Mang Rito at Mang Dansyong. Sumigaw sa galit si Arjun. Bawat bagay na mararaanan ay winawasak. Mapahalaman, bato o puno. Pabagsak na umupo pagdating sa tahanan. Kung makapagsalita sila parang hindi nakinabang sa akin. Tinugis ko ang mga aswang na dumadayo sa lugar na ito tapos yun ang ibabalik nila. Ang kakapal ng mukha. Sige, sa susunod, bahala na kayo magligtas sa mga sarili nyo. Tignan natin kung kaya nyo makipagpatayan sa nilalang. Sinisisi pa ako kaya siya nagyayabang. Malamang ipagmamayabang ko ang 2 medalyon na meron ako. Ang kakayahan na pumatay ng aswang para hindi naman sila nagyayabang sa buhay nila. Akala mo kung sino mga santo, mga buwisit. Basag lahat na magamit sa pagwawala ng binata. Natigilan ng mamanhid ang kamay na puno ng sugat. Dali-daling kumuha ng gamot pero lalong nasagad nang makitang walang laman ng bote ng langis. Natataranta dahil lalong kumikirot ang mga sugat. Pati na ang tinamo sa nagdaang sagupaan laban sa aswang. Kahit saang maghanap, wala ng gamot. Langis lamang ang alam niyang nagpapagaling kagad ng sugat. Ito rin ang orihinal na gawa ng yumaong lolo. Hinanap kung meron bang nakalistang sangkap at proseso sa paggawa. Pero wala. Sa galit niya dinagdagan ang iindahin. Paulit-ulit na sinusuntok ang konkretong bahagi ng tahanan. Dahilan para lalong mamaga ang magkabilang kamao. Saka lang tumigil nang maramdaman ang pagkabali ng daliri. Napaw pong dumadaing sa sulok. Hindi matandaan ng binata kung gaano kahaba na ang pag-idlip. Nagising na lamang na sinisinaga ng araw ang muka. Kagad napaaray nang maramdaman ang pananakit ng mga kamay. Lalo na ng mga sugat. Hindi gaanong maigalaw ang katawan dahil sa kirot. Hindi nagtagal may kumatok. Hingi ng tulong para sa pambibiktima ng aswang. Nagulat ito nang makita siya sa ganong sitwasyon. Oh, akala ko mahusay ang taong binili na ng medalyon ni Arnolfo at Ernesto. Bakit para naghihingalo na to? Wika ni Mang Eduardo. Komportabling nakadikwatro sa harapan ni Arjun. Sino ka naman? Gusto ko lang sabihin na hindi ako tumatanggap ng bisita ngayon. Umalis ka na. Eto naman mainitin ang ulo, sayang. Nag-ipon pa naman ako ng malaking halaga para ipambayad sa'yo. May papahuli akong aswang. Yung halimaw na dumali sa lahat ng alaga kong baboy. Pati pamilya ko dinamay ng pesteng yun eh. Sa sitwasyon mo ngayon parang hindi mo na kaya. Maghahanap na lang siguro ako ng iba. Tumayo si Mang Eduardo. Akmang aalis ng tawagin ni Arjun. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko, Manong. Magkano ba ang ibabayad mo?
Kaya ko naman kahit anong hamon pa yan. Talaga lang Masyado kang bilib sa sarili mo. Sigurado ka bang kaya mo? Ayoko ng palpak. Gusto ko yung maaasahan at magagawa ka agad ang trabaho. Hindi mo ba nakikita yung tangan ko dalawa-dalawa Baka hindi ka marunong magbilang. Malakas at walang palya sa pagpuksa ng aswang. Ilang halimaw ba ang papatugis mo? Sandali. Oo nga pala, magkano ba ibabayad mo? 1,000 para sa isang aswang. Kailangan mamayang gabi madala mo ang ulo niya. Kung hindi, baka ulo mo ang mawala. Manong, kilalanin mo kung sinong tinatakot mo. Wag ako. Akin ang 1,000. Dadaling kong ulo ng aswang sa'yo mamayang gabi. Taga saan ka ba? Saan makikita yung nilalang na sinasabi mo? Ngumiti si Mang Eduardo. Hindi akalain na mas mayabang sa personalang binata kumpara sa naririnig mula sa mga kwento. Siguraduhin mo lang na magagawa mo ang trabaho. Seryoso ko sa sinasabi ko na ulo mong mapupugot kapag nabigo ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Inabot ng matanda ang pera. Kagad namang inagaw ni Arjun ang supot ng barya. Ngumingiti habang pinapasadahan ng tingin. Umiiling na umalis si Mang Eduardo. Kagad ding natigilan nang makita ang pamangkin na si Marcos. Katulad ng inaasahan, binato ng mga tanong. Tiyo, ano po bang ginawa mo sa tahanan ng mayabang na yun? Wala ka nang pakialam doon, Marcos. Mabuti pang umalis ka na bago pa merong makakita sa atin. Malaman pa magkaanak tayo. Alam kong ayaw mong malaman nila na magkadugo tayo dahil sa kung sino ka, pero babalaan po kita. Ano man ang balak mo sa lalaking yun, huwag mo nang ituloy. Mapapahamak ka lang, tiyo. Walang habas ang kayabangan ni Arjun. Kung mangaral, parang mas matanda ka pa sa akin, Oda. Alam ko. May gusto lang ako ipagawa sa batang yon. Huwag kang mag-alala dahil mag-iingat ako. Eto pala pambili ng kailangan. Sige na, alis na ako. Sinunda ng tingin ni Marcos ang lumalayong tiyuhin. Nabaling sa supot ng barya ang pansin. Nang hindi na matanaw, napaisip ang binata kung ano ang sadya nito sa tahanan ni Arjun. Magkadugo sila. Pero hindi mabasa ang galaw ni Mang Eduardo. At isa pa, hindi magkasama sa bubong kaya walang ideya. Sumapit ang gabi. Pinilit ni Arjun na kondisyon ng sarili dahil may laban ang haharapin. Idinaan na lamang sa dasal at pag-inom ng tubig na pinagbabara ng medalyon. Hindi alam kung mapapabuti ang kalagayan pero umaasa. Pinunta ng lugar na itinuro ni Mang Eduardo. Masukal ang gubat. Ingay ng kuliglig at kaluskos ng dahon ng maririnig. Nagkubli si Arjun. Inaantay ang oras na daraan ang sinasabing aswang. Matyagang nag-abang ang binata pero sa paglipas ng oras, unti-unting nabagot. Masyadong payapa at para sa kanya walang sino man ang dadaan sa lugar. Sinubukang habaan ng pasensya pero napamura na lamang dahil tila pinaglalaroan ni Mang Eduardo. Sira ulo yata yung matandang yun. Kanina pa ako nandito pero wala namang aswang. Teka, kung niloloko ko nun, hindi siya magbabayad ng malaking halaga. Ewan, kapag wala pa mamaya, uuwi na ako. Pinalipas ni Arjun ng oras. Sa puntong aalis na sana, biglang nakaamoy ng samyo. Kagad hinanap ng paningin ang pinagmumulan. Hindi nagtagal nakita rin ang aswang. Anyong tao pa rin ito. Isang matandang kuba na marahang naglakad sa kalayuan. Kumilos si Arjun. Maingat na humakbang papalapit. Naguluhan din ang binata dahil bigla-biglang nawawala ang init ng tangan. Para bang bumbilya ng malapit ng mapundi. Gayunpaman, sa kagustuhan na matapos kagad ang pagpuksa,
Dere-derechong sinundan ng nilalang. Habang tumatagal, unti-unting nag-anyong aswang ang matandang kuba. Lilipad na sana, kaso inagaw ni Arjun ang atensyon. Wala sa itaas ang kalaban mo, kaya hindi na kailangan pang lumipad. Nandito lang ako sa lupa at yung inaapakan mo, yan ang magiging libingan mo. Ano? Handa ka na bang mahiwalay sa katawan ng kaluluwa? Hinugot ni Arjun ang patalim at saka naganda kaso nga lang napangiwi nang biglang kumirot ang namamagang kamay. Gayunpaman, minabuting makatayo para magawa ang pagpuksa. Subalit laking gulat ng mag-anyong tao uli ang aswang. Hindi makapaniwala ng makilala. Mang Eduardo, sadali. Yan din yung itsura ng aswang na umatake sa akin noon. Ikaw yun. Aswang ka. Anong kailangan mo sa akin? Kalma lang bata. Ikaw naman, malinaw na sa akin na hindi ka lang mayabang. Mainitin din ang ulo mo. Pero bakit ka ba nagulat? Huwag mo sabihin na hindi mo ako nakilala kahit nung nasa tahanan mo ko. Yang medalyon na pinagmamayabang mo, magbibigay yan ng senyales, hindi ba? Napaisip si Arjun. Walang anuman senyales na binigay ang tangan. Hindi ako nakikipaglokohan kaya umayos ka. Tutal magkaharap na tayo. Humanda ka na sa kamatayan mo. Hindi kita uurungan. Papatayin kita. Nakakatakot ka naman. Nanginginig pati laman ko. Bawas-bawasan mo ang kayabangan dahil yan mismo maglalagay sa'yo sa alanganin. Ngayon nga ay parang iniwanan ka na ng tangan mo. Tinignan ni Arjun ang mga kwintas. Laking gulat ng magmistulang bato na lamang. Wala nang buhay. Wala nang bisa. Wala nang maaasahan. Gayunpaman, hinarap pa rin si Mang Eduardo. Wala akong pakialam kung gumagana man to o hindi. Magtuos tayo para malaman mong hindi lang sa medalyon ako kumakapit. Nagulat si Mang Eduardo nang itapon ng binata ang mga medalyon. Sumugod ito pero madaling nasalo ang atake. Tinilapon niya ito at hindi na pinatagal pa. Pinatikim ang binata. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Kinalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinagat sa balikat. Pinadama ang tunay na takot. Maririnig ang hiyaw ng binata. Kaso kahit anong paghingi ng saklolo, walang darating para iligtas siya. Hindi naman sana ako mangyayalam kung hindi nakakasagad ang ugali mo. Minsan ko nang nakasagupa ang lolo at tatay mo. Sila ang dahilan kung bakit ako nagdusa ng ilang taon. Pero hindi yun pagdurusa lang. Tanda at aral na mali ang ginagawa kong pambibiktima noon. Dahil sa kanila, unti-unti kong naayos ang sarili. Natuto ako. Ginalang ko si Arnolfo at Ernesto kahit hindi nila alam. Kahit magkaiba kami ng landas. Kampon ako ng kaliwa. Sila naman ay alagad ng kanan. Tiningala ko sila dahil sa angking kabutihan. Kaya nung napadaan ako sa sityo ninyo, nakita ko naghahari-harian ka basta naninindak na mga tao. Naisipan kong turuan ka ng leksyon. Wala ako sa posisyon pero alang-alang sa mga ninuno mo, handa akong gawin ang bagay na yan. Hindi porket may gamit ka, nakakataas ka na. Tignan mo ngayon, tinalikuran ka ng medalyon, hinayaan ka sa bingit ng kamatayan. Huwag ka mag-alala, iuuwi kita sa inyo at hahayaan sa tahanan mo na ikaw mamatay ng payapa. Kinarga ni Mang Eduardo ang naghihingalong binata. Nilapatan ng pansamantalang gamot ang sugat para tumagal ng ilang araw. Naisip ng matanda, napainang pagmukaing nagdurusa kaysa direktang pinatay ng aswang. Habang bilang na lamang ang sandali, natauhan si Arjun. Bumalik sa alaala ang lahat ng payo at turo ng mga yumao, lalong-lalo na ang mga pagkakataon
na umaastang nakakataas at hindi paggalang sa mga medalyon. Hindi maiwasang masaktan, kaso nga lang huli na ang lahat. Nagulantang ang lahat nang mabalita ang patay na si Arjun. Nakahinga ang lahat dahil wala nang naninindak at nananamantala. Subalit kabaliktaran kay Marcos. Kahit ganon ang ugali ng binata, nakikita niya ang pagiging tao. Binatang hindi nagabayan ng maayos. Kaso nga lang, patay na si Arjun. Nung una mga kabayan, parang sobrang hirap maniwala patungkol dito sa bisa ng Gabay Medalyon. Etong suot-suot ko. Eto kasing Gabay Medalyon mga kabayan, ang bisa nito ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Yung 4 na aspeto ng buhay. Magmula nang dumating sa akin to mga kabayan, tapos palagi ko na siyang suot, mas nag-take ako ng actions. Nandun kasi yung konsepto na dapat naniniwala ka sa gamit mo at ang pinakamabisang paraan ng pagpapatunay na naniniwala ka, mas mag-take ka ng action sa mga bagay na gusto mong ma-achieve or sa mga hinihiling mo. So every day talaga mga kabayan, mas nag-try ako, sinubukan ko yung mga bagay na gusto kong marating at sakto din mga kabayan. Kasabay ng pagdating ng Gabay Medalyon, sunod-sunod na yung projects, sunod-sunod na yung blessings na natatanggap ko, kung saan-saan projects na yung nag-o-offer sa akin, hindi lang sa aspeto ng TikTok shop, maging sa lahat ng channels ko. At syempre, yung pinakamalagang aspeto mga kabayan, baliwala kasi yung dami ng projects mo or dami ng blessings kung hindi ka disiplinado. For me kasi mas doon nakakatulong yung Gabay Medalyon. So sa pang-araw-araw, kung paano mo mas aalagaan yung mga bagay na ibinibigay sa'yo, doon siya pinaka pumapasok eh. Hindi ka napadalos-dalos sa decision making, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat bilhin, alam mo yung mga bagay na dapat mong unahin, alam mo yung mga bagay na dapat patulan at hindi. Doon ko mas nakikita yung bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Mas clear yung concept ng mind, mas naaalagaan ko yung mga blessings na dumadating. So bukod sa mga pampaswerte na dumadating sa buhay, ang pinakamahalaga na kayang ibigay ng Gabay Medalyon, yung konsepto ng tamang decision sa araw-araw. Madalas, sa gut feeling, sa panaginip, or parang may mga bumubulong sa isipan mo na mga bagay na pwede mong gawin. Yan yung personal kong storya patungkol sa bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Kung sakaling meron ka nito, pwede mo i-comment dyan sa baba kung anong journey nyo ng Gabay Medalyon. Pero kung interesado ka dito, pwede mong i-search yung shop ng Likha Merchandise.